Hello, kailangan kitang pumunta dito. Ano ang address? Tara na. Halika na. Kailangan ko ng tulong mo dyan. Kasali mo ako. Pumasok kami sa bahay. Patay na yata ang bayaw ko. Sige, anong address? Sabi lang ni Danny, 47-47, Union Hill Road. Apat na putpitong putpito. Pitong putpito. Sige, 47 Union Hill, tama? Oo. Apart na puti dito, kailangan mo ba ng tulong? Kuya, sabihin mo sa akin kung anong nangyayari. May dugo sa buong bahay. Sige. Ang bayaw ko ay nasa kwarto at mukhang binugbog siya ng matindi. Okay. May dugo kung saan-saan na. Maari mo bang sabihin sa akin kung anong county yon? Ano ulit? Sa Pike County yon. Iniwan niya ang bago sa. Sige, kailangan ko lumabas ka ng bahay. Siyang isa. Nandito ang Pike County, sir. Sige lang, eto ba ang siyang isa-isa? Paano kita matutulungan? O kailangan ko ng deputy na pumunta malapit sa 700 left port. Sige. Come. Lahat ng ito ay nasa balita. Ako. Ako lang, Natagpuan ko ang akin. pinsan na may tama ng bala. Buhay pa ba siya? Hindi. Hindi, sige. Nasa 700 west kami. Malapit ito sa 700 Hindi ko alam ang address niya, wala siyang kahon. Wala kang kahon. Sige, satayo na ako. Sa atin ang kulang ilaw. Talagang napakasakit nito para sa mga pamilyang ito, gaya ng may isip mo. At patuloy naming susubaybayan ang kwentong ito ngayong gabi at ibabalita agad sa inyo ang mga bagong impormasyon kapag nakuha namin ito. Sa ngayon, nag-uulat ng live mula sa Pikeston. Ako si Antoinette Levy, Local 12 News. Maaga pa ng umaga noong Abril 22, 2016. Matapos makatanggap ng mga ulat ng kahina-hinalang aktibidad, tinawag ang pulisya sa Union Hill Road sa Piketon, Ohio. Ang kanilang natuklasan ay kakilakilabot. Ang pamilyang Roden, kilala sa lugar bilang masisipag, magkakalapit at pribado, ay natagpuang pinaslang sa sunod-sunod na parang istilong bitay. Nakagugulap ang kalupitan. 8 sa magkakapamilya na nakatira sa 4 na magkakahiwalay na bahay ay binaril ng paulit-ulit, ang ilan habang natutulog at may isa pang tinamaan sa mata. Gusto kong sabihin na ako ang ina ni Christopher Sr. at ako rin ang ina ni Kenneth. Gusto ko lang sanang sabihin mula sa puso ko bilang isang ina na sobrang nasasaktan ako sa loob mula nung araw na nalaman ko. At gusto kong sabihin kung mayroong isang tao dyan na may alam tungkol sa nangyari, pwede po ba silang lumapit, pakiusap, at ano ang nangyari? Kabilang sa mga biktima sina Christopher Roden Sr., ang dati niyang asawang si Dana Roden at ang kanilang mga anak na sina Frankie, Hannah Mae at Chris Jr. Napatay din sina Frankie Roden's fiancée Hannah Hazel Gilly at Kenneth Roden, kapatid ni Christopher Sr., pati na rin ang kanilang pinsan na si Gary Roden. Si Christopher Roden Sr., 4 na po ang haligi ng pamilya. Kilala bilang Big Chris, siya ay masipag at matatag. Mahal niya ang kanyang mga anak at gusto niyang gumanda ang buhay nila. Si Dana Roden, 37, ay ina ni na Frankie, Hannah Mae at Chris Jr., mga biktima. Kilala siya sa maalagayng ugali at pagmamahal sa pamilya. Si Frankie Roden, 20 anyos ay ama at tapat na kasintahan. Umiikot ang buhay niya sa kanyang pamilya at mapapangasawa niyang si Hannah Hazel Gilly, na trahedyang nasawi rin nung gabing yon. Si Hannah Gilly, 20 ay kilala bilang mapagmahal na ina at tunay na kaibigan. Pangarap niyang palaki ng mga anak nila ni Frankie at bumuo ng masayang buhay. Si Hannah Mae Roden, na 19 na taong gulang,
ay matatag ang loob at labis na mapagprotekta sa kanyang mga mahal sa buhay. Bagong panganak siya sa kanyang pangalawang anak nang mapatay si Hannah May 4 na araw pa lang. Buong puso niyang inalagaan ng mga anak at tumangging isuko ang kustodiya sa anak niyang si Sofia. Kahit pinipilit siya ng dating kasintahan na si Jake Wagner. Si Christopher Roden Jr., 16 na taong gulang ang bunso sa pamilya. Kilala bilang si Little Chris, siya ay puno ng sigla at napakarami pang hinaharap sa kanyang buhay. Hinaalagaan siya ng mga kapatid at iniidolo niya ang kuya at ate niya. Si Kenneth Roden, 44, ay kapatid ni Christopher Sr., na kilala ring Kenny. Masipag siya, mapagkumbaba at ginagalang ng mga tao. Si Gary Roden, 38, ay pinsan at malapit na miyembro ng extended family. Kilala sa kanyang pagiging palabiro at madaling kasama. Walang makaka-imagine kung ano ang pinagdaanan ng pamilyang ito. Alam mo, ang daming bagay na kumalat na. Pero mabubuting tao ang mga kapatid kong lalaki. Ibibigay nila lahat para sa'yo, kahit damit nila. Lahat gagawin nila para matulungan ka. Si Dana ay isang kahanga-hanggang tao. Lagi siyang tumutulong kay nanay sa mga gawain. Oo, mahal ko rin siya. Siya. Isa siyang mabuting manugang. Hindi niya yon deserve. Dumating siya at tumulong sa abot ng kanyang makakaya noong naoperahan ang tuhod ko noon. Dumating siya at gumawa ng mga kamanghamanghang bagay na nakatulong. Habang nagluluksa ang komunidad, agad naharap sa mabigat na tungkulin ng mga pulis. Bakit tinarget ang mga Roden at sino ang posibleng responsabel sa malamig dugong masaker? Iniimbestigahan ng mga investigador ang mga lugar ng krimen. Malinaw na hindi ito basta random na karahasan at kilala ng mga salarin ng pamilya. Ibinunyag na nagtatanim ng marijuana ang pamilya Roden sa kanilang lupa at iniulat nung una na posibleng sangkot sila sa mas malaking ilegal na operasyon. Posible kayang ang mga pagpatay ay resulta ng marahas na menseng ipinadala ng isang drug cartel? Mahigit isang taon ding nabahala ang komunidad ng Pike County. Habang lumalalim ang investigasyon, natuklasan nilang may mas marami pang nangyayari sa likod nito. Isang bagay na mas personal, mas masama at mas baluktot. Isang mapait na alitan sa kustodya ng anak sa pagitan ng isang ama at isang ina. Si Jake Wagner, ang dating kasintahan ni Hannah Roden at ama ng kanilang 2 taong gulang at kalahating anak na si Sofia, ay nasa gitna ng mainit na alitan sa kustodiya kasama si Hannah bago siya namatay. Naniniwala ang investigador na ito ang posibleng dahilan ng pagpatay. Habang humihigpit ang investigasyon sa mga Wagner, gumawa ng di inaasahang hakbang ang pamilya na nagdulot pa ng mas maraming hinala. Noong Hunyo ng 2017, isinilid nila ang lahat ng kanilang ari-arian at lumipat ng halos 4,000 milya papunta sa liblib na kagubatan ng Alaska. Sinabi nila na gusto nilang magsimula ulit, malayo sa sismis at mapanuring mata ng Pike County. Para sa mga investigador, ang paglipat ay hindi lang bagong simula, kundi planadong tangkang makatakas sa lumiliit na bilog ng hinala. Kahit lumipat sila, patuloy pa ring binabantayan ng mga autoridad ng Ohio at federal na ahente ang pamilya Wagner. Maaari magdulot ng distansya ang Alaska, pero hindi nito mabubura ang digital na bakas, record ng tawag o mga naiwang hinala. Tahimik at maingat na binubuo ng mga investigador ang kaso, hinihintay ang tamang oras para kumilos, at pinapatibay ito para masigurong walang tsansa ang mga Wagner makatakas sa hustisya. Pagkatapos noong Nobyembre 13, 2018 bago magbuo ang liwayway, nagsama-sama ang mga grupo ng mga federal na ahente at lokal na pulisya sa iba't ibang lokasyon. Sina George Wagner IV at kapatid niyan si Jake Wagner ay nagmamaneho sa highway sa Ross County, Ohio. Sa isang koordinadong pagpapatigil sa sasakyan, pinalibutan sila ng pulis at walang takasan. Abang huminto ang truck, nilapitan ito ng mga pulis.
Itaas ang kamay mo! Taas pa! Hinila sila palabas at pinosa sagad sa tabi ng kalsada. Tuloy lang sa pagdadaan! Lumuhod ka, sir! Lumuhod ka, sir! Lumuhod ka! Ilagay ang mga kamay mo sa likod! Ilagay ang mga kamay mo sa likod! Tumayo ka! Makipag-usap ka! Sige na! Pare, tumayo ka. Daliin siya sa likod ng truck! May dala ka bang bagay na makakapigil sa'yo tumakas, sir? May dala ka bang baril? May Leatherman tulo ko sa kanan ko! Paano naman baril o anumang katulad nyon? Wala? May iba pa bang tao sa kotse? Meron daw mga armas? Mga armas? Wala talaga! Hindi, wala. Dumaga ng bigat ng mga sakdal. 8 bilang ng pinalalang pagpatay. Sunod si George Billy Wagner III, inaresto sa Lexington, Kentucky, sa dulo ng driveway ng Rood and Riddle Equine Hospital. Ayon sa pulisya, may tip silang natanggap na pupunta siya sa ospital kasama ang may sakit na kabayo. Angela, may gusto kang sabihin? Inaresto si Angela Wagner sa bahay nila sa Scioto County, Ohio. Sama-sama nilang sinuportahan ang mga anak kahit may hinala sa kanilang pangalan. Ngunit ngayon, malinaw na ang buong pamilyang Wagner ay kasangkot sa malagim na pamamaslang na ito. Abang umiigpit ang posas, nabubunyag ang mga kasinungalingan nilang itinago. Magandang hapon po. Nangako kami na darating ang araw na makakaroon ng mga aresto sa Pike County Massacre. Ngayon na ang araw na yon. Kahapon, isang grand jury ng Pike County ang nagsakdal sa 4 na individual ng aggravated murder na may espesipikasyon sa parusang kamatayan. George Billy Wagner III. Ang asawang si Angela Wagner. At mga anak nilang lalaki, sina George Wagner IV. At Edward Jake Wagner. Matapos ang masusing pinagsamang investigasyon. Ang tanggapan ng Attorney General, Bureau of Criminal Investigation, pati na rin ang aming Special Prosecution Section at opisina ni Pike County Sheriff Charles Reeder. Ang 4 na individual na ito ay kasalukuyan ng nakakulong dahil sa umano'y pagsasagawa ng walang puso, walang awa, at malamig na pagpatay. Ito ang mukha ng mga biktima. Isang buong pamilya at mga miyembro ng kanilang pinalawak na pamilya ang minasakar. Marami sa kanila ay pinatay habang natutulog. Sila ay sina Christopher Roden Sr., edad 40. Ang kanyang dating asawa, Dana Manley Roden, edad 37. Ang kanilang mga anak, Hannah Mae Roden, edad 11. Christopher Roden Jr., edad 16. Clarence Frankie Roden, edad 20. At ang kanyang kasintahan, Hannah Hazel Gilly, edad 20. Dagdag pa ang kapatid ni Christopher Roden na si Kenneth Roden, 44 anyos. Ang kanilang pinsan, Gary Roden, edad 38. Walang awang pinatay ang 8 biktima. Binarial sila sa sarili nilang bahay. Sila ay brutal at malupit na pinatay. Alam ng mga pumatay ang lugar at maingat nilang pinlano ang mga karumal-dumal na pagpatay na ito. Ang 8 biktima ay nag-iwan ng buong angkang nagdadalamhati, kabilang na ang 4 na batang anak. Sa kabutihang palad, sa kaisa-isang pagpapakita nila ng awa, pinaligtas ng mga pumatay ang 3 bata sa pinangyarihan. Ang mga bata noon ay may edad na 3 taon, 6 buwan at 5 araw.
Sa gitna ng kasong ito, mga miyembro ng isang pamilya ang pinaniniwalaan naming magpapatunay ang ebidensya na nagsabwatan upang patayin ang 8 taong ito, 8 kaibigan nila. Apat na miyembro ng pamilya Wagner, isang mag-asawa at ang kanilang 2 anak na lalaki na nasa hustong gulang, ay nahaharap ngayon sa maraming kaso, kabilang ang 8 bilang ng pinalalang pagpatay bawat isa. Isang bilang para sa bawat biktima. Kasama rin sa mga kasong pinalalang pagpatay ang parusang kamatayan para sa 4 na suspect. Ngayon, dahil ito ay isang bukas na pag-uusig, hindi namin masyadong masasabi ang tungkol sa motibo. Pero makikita ninyo sa mga sakdaw na ang kustodya ng batang iyon ay may papel sa kasong ito. Naniniwala kami na nakasabwat ang mga Wagner para planuhin at patayin ang 8 biktima sa gabi. Tapos ay tinatpan nilang maingat ang kanilang bakas. Naniniwala kaming magpapatunay ang ebidensya na ilang buwan pinlano ng mga suspect ang krimen. Inaral nila ang mga gawi at nakasanayan ng mga biktima. Alam nila ang ayos ng mga bahay ng mga biktima. Alam nila kung saan natutulog ang mga biktima. At matapos patayin ang bawat biktima, naniniwala kami na ipapakita pa ng mga ebidensya na ang mga suspect ay nagmanipula ng mga ebidensya, tulad ng mga cellphone ng mga biktima at mga surveillance camera sa kanilang mga ari-arian. Ngayon, tulad ng sa lahat ng pagpatay, kahit pa ito ay planadong-planado, nagkakaroon pa rin ng mga pagkakamali. Trabaho naming hanapin ang mga pagkakamaling iyon. Nanggangalap kami ng ebidensya sa kasong ito ng halos 2 taon at kalahati. Ang iba pang mahahalagang ebidensya ay nagresulta sa kasong isinampa at mga pag-aresto na yon. Bukod sa pagpatay, kinasuhan din ang 4 na miyembro ng pamilya ng iba pang paglabag. Kasama rito ang sabwatan. Pagsasagawa ng sunod-sunod na katiwalian. Pinalalang pagnanakaw. Par-umano sa pagpasok sa bahay ng mga rodent upang gawin ang mga krimen. Pakikialam sa ebidensya, illegal na pagmamayari ng mapanganib na kagamitan, hindi atorsadong paggamit ng ari-arian, pagharang sa wire, oral o electronic na komunikasyon, at sa huli, hadlang sa hustisya. Ang 4 na suspect ay nahaharap din sa kasong pamimeke dahil umano sa pamimeke ng mga dokumento ng kustodya ng bata. 2 pang tao ang inaresto rin na yon kaugnay ng pagtatakip sa mga krimeng ito. At hayaan ninyong bigyang diin ko ulit. Ang 2 individual na ito ay inaresto kaugnay ng pagtatakip sa mga krimeng ito. Ang ina ni Angela, si Rita Newcomb, at ang ina ni Billy, si Frederica Wagner. Ang mga kaso laban sa 2 suspect ay may kinalaman sa umano'y panlilinlang nila sa otoridad. Mula sa pagdating ng aming BCI crime scene units, noong umaga ng April 22, 2016 hanggang ngayon, hindi kami tumigil sa pagtatrabaho para sa hustisya ng mga biktima. At hiniling ko sa aking team na gumawa ng pagtatantiya at ito lang talaga yon ng dami ng oras na ginugol sa investigasyong ito. Kasama rito ang oras ng tanggapan ng sheriff. Kasama rin dito ang oras ng BCI. Kasama rin ang oras ng investigador namin. Kasama rin dito ang aming laboratorio. Inabot ito ng 10,000 oras. Walang paraan para malaman ng eksakto. Sinundan namin ang mahigit 1,100 tip mula sa publiko. Nagsagagawa kami ng 50 interview. Nagsilbi ng mahigit 200 subpoena, search warrant at court order. At nagsuri ng mahigit 700 ebidensya. Naglakbay din ang team ng libu-libong milya papunta sa 10 magkakaibang estado.
bilang resulta ng investigasyong ito. Kasama rito ang mahabang panahong ginugol sa Alaska, kung saan lumipat ang pamilya Wagner bago bumalik sa Pike County. Gumamit ang aming grupo ng makabagong teknolohiya. Siyempre, hindi ito ang katapusan. Maaring ito ay isang bagong araw habang kami ay nagsusumikap. Panagutin ang mga diumanoy, gumawa ng mga karumal-dumal na pagpatay na ito. At makamit ang kahit kaunting hustisya para sa mga biktima. Sabi ng taga-usig, ilang buwan pilano ng pamilya Wagner ang pagpatay. Layunin nilang alisin ang mga rodent para makuha ang kustodidya ng anak nina Jake at Hannah. Gayunpaman, nang umarap sila sa korte para sa unang mga pagdinig noong Nobyembre at Disyembre ng 2018, hindi sila umamin sa lahat ng mga kaso. Hindi hanggang Abril 21, 2021 sa ikalimang anibersaryo ng mga pagpatay, nagkaroon ng pag-usad ang kaso ng gulatin ni Jake Wagner ang buong bansa sa pag-amin niya sa pagpatay sa 5 miyembro ng pamilya Roden. Bilang bahagi ng plea deal para maiwasan ang parusang kamatayan para sa kanya at sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya, pumayag si Jake na makipagtulungan sa mga autoridad at tumistigo laban sa kanyang mga kamag-anak na idinadawit sila sa plano. Aggravated murder as charged in count 1. Ako ay nag-question na ano ang nais mong ipahayag na fee sa count 2 ng sakdal na inaakusahan ka na pinalalang pagpatay kay Christopher Roden Robinson at ako ay nagkasala pagpatay. At sa count 3 na inaakusahan ka ng pinalalang pagpatay kay Gary Rosen, ano ang nais mong ipahayag na fee? At siguradong hindi ako. Anong plea mo sa count 4 na inakusahan ka pinalala pagpatay kay Clarence Franklin Roden? Nagkasala po ako, kagalang-galang. At sa kasong pinalalang pagpatay kay Hannah Hazel Jet, ano ang nais mong ipahayag na plea? Ako'y nagkasanak, kagalang-galang. Anong plea ang nais mong ipasok sa bilang 6 sa kasong pinalalang pagpatay kay Dana Riddle? May isala ako, kagalang-galang hukom. Anong plea ang gusto mong ilahad sa bilang 7 kaugnay ng kasong pinalubang pagpatay kina Hannah at sa kapatid niya? May isala ako, kagalang-galang hukom. Anong plea ang gusto mong ipasok sa bilang 8 sa kasong pinalubahang pagpatay kay Christopher Wood Jr.? I am guilty, Your Honor. Sa kanyang testimonya, ibinahagi ni Jake ang mga detalye ng gabi ng pagpatay. Inamin niyang ilang buwan nilang pinagplanuhan ng pamilya ang pagpatay. Maingat pinag-aralan ng bahay at galaw ng mga biktima. Ikinuwento niya kung paano sila tahimik na pumasok sa mga bahay ng mga Roden at pinatay ang mga biktima isa-isa sa gabi. Inamin ni Jake na siya ang kumatay ng 5 sa mga Roden at ang kanyang kapamilya naman sa natitirang 3. Kahit ang pinakamainam na plano ay pwedeng mag-iwan ng digital na bakas. Sa kaso ng mga pagpatay sa Pike County, lumitaw ang mga yapak sa anyo ng text message. Misteryosong usapan, emosyonal na palitan at banayad na pahiwatig na, kung balikan, ay nagbunyag ng marami. Ang mga mensaheng ipinadala sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya Wagner at ng pamilya Roden ay naging mahalagang bahagi ng investigasyon. Lalo na ang mga text message sa pagitan ni na Jake Wagner at Hannah Roden. Sa mga buwang gumaantong sa mga pagpatay, nagpaiwatig ang mga text ng tumitinding tensyon sa kustodya ng kanilang anak na babae. Tensyon na nauwi sa marahas at nakamamatay na insidente. Sabi ni Jake, di siya papasok sa daycare, Hannah. Sabi ni Hannah, hindi ikaw ang boss ko. Sabi ni Jake, Hannah, hindi ako boss mo. Pero hindi papasok si Sud sa daycare. Hannah, sagutin mo ang kalapuno at kausapin ako. Mula kay Hannah, hindi ikaw ang nagdedesisyon. Ako. Yun lang. Period. Bakit mo ako iniisnab, Hannah? At bakit mo pa naisip ang daycare? Triple L 62. Pag-uusap mula Abril 4, 2015 mula kay Jake. Kung mag-move on ka, Hannah, ginawa mo na. Susunod na mensahe, 2 tandang pananong. Mula kay Hannah, hindi pa. Okay lang sa akin na maging sarili ko. Sabi ni Jake, naka-move on ka na sa akin. Mula kay Hannah, sige, pero hindi ako nag-move on sa bagong relasyon. Kailangan ko lang malinawan. Mula kay Jake, anong ibig sabihin nun? Mula kay Hannah, kailangan kong alamin kung ano talaga ang gusto ko. Sabi ni Jake, kung sakaling gusto mo ako,
Tandaan mong hinding-hindi ko iiwan ang aking bukirin. Triple L, 63. Pag-uusap noong Abril 17, 2015 mula kay Jake. Bakit hindi, Hana? Mula kay Hana, ewan ko. Mula kay Hana. Well, hindi ako pipirma ng kahit anong papeles. Period. Mula kay Jake, anong papeles? Ang pinipirmahan lang natin ay ang 50-50 na kasunduan. Basahin mo muna ito bago pirmahan. Dadalhin kong computer bukas para mabasa mo. Mula kay Hana, hindi ko kailangan pirmahan yan. Mula kay Jake, gusto mo bang ikaw na magsulat nito? Triple L, 64. Isang cover sheet na may impormasyon tungkol sa backup na pinagmulan. At lahat ng 65. Pag-uusap mula Hunyo 2015 mula kay Jack. Bakit mo ako binabaliwala? Wala ba akong halaga? Susunod na mensahe. Hindi mo ba ako mahal? Namimiss mo ba ako? Namimiss mo ba ang pagmamahal natin? Susunod na mensahe. Hana, susunod na mensahe. Sabihin mo kay Sud na mahal ko siya. Sunod na mensahe. Mahal pa rin kita kahit parang hindi mo na ako mahal. Ayokong makasama ka. Marami pa akong aasikasuhin. Sorry. Matatag si Hana May. Hindi niya ipapasa ang kustodiya ng anak niya kay Jake Wagner. Sa social media, sinabi ni Hana May kay Tess Ruggles, ina ng dating asawa ni George Wagner na si Tabitha Clitter, "Hindi ako pipirma ng papeles. Kailangan muna nila akong patayin." Pinayuhan ni Tess si Hana May na wag tularan si Tabitha na naloko at pumirma para isuko ang kustodiya ng anak niya. Binasa ni Julia Ebeslaig, analyst ng kriminal na intelihensya, ang mga mensahe bilang saksi sa paglilitis ni George Sr. Nangyari ang pag-uusap noong Desyembre 2015. Ang unang mensahe ay mula kay Hannah Roden. Alam ko kung paano sila. 5 taon akong kasama ng pamilya nila at alam ko ang pakiramdam na maging magulang ng isa sa kanila. Hindi ako pipirma ng papeles. Malinis ang bahay ko at wala silang ebidensya na di ako karapat-dapat, kaya hindi ko mawawala si Sofia. May patuloy si Hannah. Kakakuha ko lang ng mas malaking bahay na may mas maraming kwarto. Sabi ni Tess, mabuti naman yan. Masaya akong makita kang okay. Matagal ko na silang kasama. Hindi ako nagustuhan ni Angela mula simula. Dahil sinabi ni Freddie sa lahat na anak niya ako. Kaya nagselo siya. Pero wala akong pakialam sa kanila maliban kina Freddie, Bob at Robin. May maling spelling. Kinakausap kita, Iha. Sinasabi ko sa'yo na baka hindi mo pinaniniwalaan ang kahit anong sinasabi ng pamilyang yon. Hoy, ibalik mo ang anak mo at sabihin sa kanila na magpakamatay sila. Pasensya na kung sumabog ako, pero si Tabi ay nasa isip ko buong linggo at nai-stress ako. Masaya akong makita na ginagawa mo yan na maayos ka. Totoo yan. Sabi ni Hannah, hindi ako pipirma ng papeles kahit kailan. Kailangan muna nila akong patayin bago mangyari yon. Sabi ni Tess, mabuti anak, siguraduhin mong gawin yan. Sabi ni T, huwag na huwag kang pipirma ng kahit ano. Diyan natapos ang usapan. Pwede mo bang sabihin ang petsa ng komunikasyong iyon? Desyembre 2015. Sige. At muli, yun ba ay isang pag-uusap na natukoy mo sa mga record na natanggap mo mula sa Facebook para sa Facebook account ni Hannah May Rogan? Ipinabatid mo ito sa investigador dahil naramdaman mong mahalaga ito sa investigasyon. Maging si Tabitha mismo ay nagbahagi ng kanyang mga alalahanin tungkol sa mga issue sa kustodiya kay Hannah May. Sa ika-4 na paglilitis kay George Wagner, binasa niyang ilang mensahe niya kay Hannah May habang tumitestigo. Mayday, may ilang dagdag pa. Mga mensahe, lahat mula Marso 28, 2015. At ang marka ay nasa kaliwa niyan. Nagsisimula rito sa, kaya sabi ni Cody, Oh, sige. Muli, kung maaari mong tingnan ito at sabihin sa akin kung naalala mong natanggap mo ang mensaheng yon o kung natanggap at nasagot mo ang palitan ng mensahe na yon. Tammy. Pwede din mo bang sabihin kung ano ang ibig sabihin yan? Sabi ni Cody, ikaw at si Jake ay dadaan sa isang usapin tungkol sa kustodiya. Sabi ni Hannah, sinusubukan kong makahanap ng trabaho.
At sabi rin niya, dapat kaming pumunta sa korte tungkol dito. Sabi ko, ikaw naman ang nanay, kaya hindi dapat mahirap para sa'yo. Pero si Angela ang kausap natin. At sinabi ko rin, alam naman natin kung paano siya kapag pagdating sa Vine and Sons. Sorry. May naririnig tayo ingay na sakto ang timing sa labas. Kaya inihiling ko lang na ngayon tapos na ingay, pwede mo bang sagutin ulit ang tanong? Nagkaroon siya noon, siguro kailangan niya ulit makuha yun. Sige. Yung huling bahagi na sinabi mo, magsimula ka lang kung saan mo sinabi. Ikaw ang ina, tapos basahin mo mula doon. Sa tingin ko, yun ang sinabi ko. Ikaw naman ang ina, kaya dapat madali lang, pero si Angela ang usapan. At alam mo naman kung paano siya kapag tungkol sa Vine at mga anak. Sige. At sino ang pumili? Ang anak kong lalaki. At sino ito? Anak niyang babae. Pero mas nakakabahala ang mga menseng ipinagpalitan sa mismong pamilyang Wagner. Nadiskubre ng investigador ang mga sunod-sunod na misteryosong text na may kodigo pero malinaw ang layunin. May plano silang binubuo. At pinatay ang 8 tao. Mga pag-uusap tungkol sa kustodiya, mga talakayan tungkol sa mga baril, at estratehikong pagpaplano para alisin ang anumang hadlang sa kanilang daraanan. Hindi man taas ang pag-amin, nagbibigay ang mga mensahe ng ebidensya ng lawak ng koordinasyon ng pamilya. Plano sa pagbili ng bala, usapan sa pananahimik ng biktima, at nakakakilabot na banggit sa pag-alis ng banta. Nang may lantad sa korte ang mga text message, naging matibay itong ebidensya laban sa kanila. Ang mga digital na pag-uusap na ito, na dati nakatago sa likod ng mga nakalak na telepono at lihim ng pamilya, ay hayadang ipinapakita na ngayon. Kapag iniisip mo kung ano ang ginawa nila pagkatapos at alam mo kung paano sila parang nagpaiwan lang doon, bigla na lang silang nawala. Napunta sila sa Alaska na inakala talaga nila na makakalusot sila sa ganung bagay. At pagkatapos ay bumalik pa sila para ipagtanggol ang kanilang magandang pangalan. Sa tingin ko, nagpapakita yon ng pananaw sa dinamika ng pamilya at ilang sakit sa pag-iisip na nangyayari. Paulit-ulit nilang sinabi at alam kong si Angela Wagner mismo ang nagsabi sa akin na sinisiraan ang kanyang pamilya. Meron akong mga mensahe sa Facebook. Ito ay mula pa noong Mayo ng 2021. At alam mo, paulit-ulit nilang pinanumpaan na hindi nila ginawa ito. At pagkatapos, biglang Setyembre o hindi, pasensya na, Abril, Mayo, mga ganong buwan, dumating ang 2021. At nakatanggap kami ng balita na si Jake ay aamin ng kasalanan. Nabigla ako nang malaman ko ito habang ako ang kinocover ang paglilitis kay Snowden. Akala ko siya na ang huli pero siya pala ang nauna. Kaya malinaw na narinig ko sa tsismis na natagpuan niya ang Diyos. Na tunay niyang natagpuan ng Diyos sa kulungan. At iyon ang dahilan kung bakit nagpasya si Jake na magsabi ng totoo. Ang pag-amin ni Jake Wagner ay isang malaking pagbabago sa kaso. Pero nag-iiwan din ito ng maraming tao sa komunidad na nagtataka. Paano nagawang magsabuatan ng buong pamilya, magulang at anak, para sa ganoong karumal-dumal na krimen? Nayanig ang buong rehiyon na mangyari ang kasong ito. Ang ideya ng pagpasok at pagpatay sa lahat maliban sa mga sanggol, pati ilang teenager, ay talagang nakakuha ng atensyon ng mga tao. Ang mga sanggol na iyon ay nasa loob ng bahay. Ang isa, 4 na araw pa lang, katabi ng ina habang natutulog. Nakakabiyak ng puso kapag naririnig mo ang tungkol dito. At talagang kasuklam-suklam din ito kapag kung paniniwalaan natin ang sinasabi ng prosekusyon, ang dami ng pagpaplanong ginawa dito at ang pagsubok na palabasin na parang ibang insidente ito, tulad ng isang drug deal na pumalpak. Maingat na pagpaplano. Bawat hakbang, bawat desisyon, bawat binili ay bahagi ng mas malaking plano. Hindi lang pagpatay ang ginagawa ng Wagner. Isang sabwatan ang kanilang isinasagawa, isang plano na isinilang mula sa takot, obsesyon at kontrol. Mula silencers, cellphone jammers, gamit sa pagmamanman hanggang baril, wala silang ipinaubaya sa tsamba ang mga Wagner. Sinuri at minanmanan nila ang mga Roden, saka naghintay ng tamang oras para umatake. Hindi ito gawa ng isang tao lamang.
Pinagplanuhan ito ng buong pamilya. Dahil sa pag-amin ni Jake Wagner, nakatuon ang pansin ng mga piskal kina George Wagner IV, Angela Wagner at Billy Wagner. Nahaharap sila sa aggravated murder, sabwatan at iba pang mabibigat na krimen kaugnay ng massacre. Noong Setyembre 10, 2021 buwan matapos umamin si Jake, umamin din ng kasalanan si Angela Wagner. Hindi siya nilitis pero nagtestimonya siya sa kaso ni George Wagner IV. Noong Setyembre 2020, nagsimula ang paglilitis kay George Wagner IV. Anong natatandaan mo? Sinabi na yan ng nanay at kapatid ko mula pa noon. Kaya tingin ko pinepikay kami kasi sinabi nilang binabaluktot nila lahat sa telepono at laptop ng nanay at kapatid ko para idiin kami. Yun bang iniisip mo nung mga usapan na yon? Pagkatapos mo mapakinggan ang mga recording na narinig natin sa korte, ano ang nararamdaman mo tungkol sa mga sinabi ni Jack at sa mga nalaman mong ginawa niya? Ngayon alam ko nagsisinungaling lang siya. Paano naman ang nanay mo? Ganun din, nagsisinungaling na siya sa akin mula pa nung simula. Sinabi mo ba sa nanay mo na may kinalaman ka sa recordings na ito at aakuin mo ang sisi sa mga pagpatay? Hindi ko ginawa. Habang pinapakinggan natin ang mga recording na ito, may ipinakitang text message sa hurado na galing sa inyo ni Joseph. Naalala mo ba yon? Sige. May kaugnayan ba ito sa closeness niyo ng pamilya mo? Pwede po bang ipaliwanag ang text message na yon? Magkakalapit kami buong buhay at noong panahong yon, pinag-uusapan niyang lumipat dito. Gusto ko lang ipaintindi na close kami ng pamilya ko at sabi niya ayos lang, ganun din daw sila. Konektado ba ang text na yon sa mga pagpatay? Wala. Babalikan ko lang ulit itong mga recording na pinakinggan natin. Tama ba na narinig ko na sinabi mo at ito ay usapan ninyo ni Jake? Tuwing may ginagawa ako, isinusumbong mo ako. Maaari mo bang ipaliwanag yun? Bumabalik ito sa ating pagkabata. Anong ibig mong sabihin? Ano man ang ginawa ko ng bata ko, palaging tumatakbo ang kapatid kong lalaki para isumbong ako kay nanay. May isa pang recording na pinakinggan namin itong mga nakaraang araw kung saan sinabi mong parang may balak ang lahat laban sa atin. Anong ibig mong sabihin doon? Lahat ng sinasabi sa topics at Facebook, parang lahat ay laban sa pamilya ko. Isa sa mga pag-uusap na pinakinggan namin ay kasama ang kapatid mo at ang nanay mo at parang nasa background ka lang noon. May sinabi ang nanay mo na binaframe tayo. Naalala mo ba? At sinabi rin niya na tatanggapin niya ang parusang kamatayan. Naalala mo ba yon? Nung panahong iyon, alam mo ba na sangkot ang nanay at kapatid mo sa mga pagpatay na ito? O sila ang gumawa ng mga pagpatay? Hindi. Sa tingin ko, sinabi ni Jake noon na makakalabas siya kahit paano. Naalala mo ba yon? Alam mo ba na pinatay niya ang mga taong ito noon? Hindi. Akala ko ang tinutukoy niya ay kung sakaling napabintangan siya at maling nahatulan. At pagkatapos, maririnig sa background ang boses mo at sinasabi mo, walang magaganap na electric chair o anumang parangal ngayon. Naalala mo ba yun? Oo. Anong ibig mo sabihin doon? Ako lang. Naiinis ako kapag may mga taong nanggugulo sa pamilya ko at mga ganon. Lalo na kapag 5 araw na akong walang tulog at sobrang kape kong nainom. Nagiging irritable ka talaga. Alam mo ba noon na may kasalanan talaga ang nanay at kapatid mo? Hindi. May sala ka ba sa alinman sa mga kasong ito? Hindi. Mahaba at komplikado ang paglilitis at iginiit ng mga abogado ng depensa na hindi pantay-pantay ang pananagutan ng bawat miyembro ng pamilya Wagner sa mga pagpatay. Paano naman si Jake nang nandito siya, tumatawa, numingiti, at nakangisi habang pinag-uusapan ang mga pagpatay na ito? Wala siyang puso. Sa tingin ko, sira ang ulo niya. Para wala siyang pake sa mundo. Para lang siyang nagkukwento ng football tuwing Lunes, ganun niya tinatalakay ang pagpatay sa mga tao. Nakakadire.
May sakit siya sa pag-iisip, kaya huwag mo siyang paniwalaan. At si Angela, hindi rin naman siya nalalayo. Tama ba? Alam mo, nagpatotoo si Angela na parang anak na niya si Hannah, di ba? Magkasama silang nakatira. Sa Peterson Road, gabi-gabi silang nagkukwentuhan ni Hannah. Sa tingin ko, yung mga tao sa itaas ang tinutukoy niya. Nag-aalaga sila ng mga bata, minsan nagigising sa gabi, naupo sa hagdan, at nagkukwentuhan, gaya ng ginagawa ng iba tuwing this oras ng gabi. Diba? Iyan ang kanyang ikalawang anak na babae, at balak niya itong patayin. Na siya namang ginawa niya. Hindi mo iniisip na ipapahamak niya si George, pero balak niyang patayin si Hannah? Noong Nobyembre 2022, napatunayan nagkasala si George Wagner IV sa lahat ng kaso. Kabilang ang 8 bilang ang pinalalang pagpatay. Hinatulan siyang habang buhay na kulong na walang parole. Ang hatol na ito ay isang mahalagang tagumpay para sa prosekusyon na matagumpay na napatunayan na si George ang ika-4 ay isang pangunahing kasabwat kahit na hindi siya mismo ang pumutok ng baril. Aharap si Billy Wagner sa paglilitis kung saan nais ng mga prosekutor patunayan ang kanyang papel sa pagpaplano at pakikilahok sa mga pagpatay. Gagamitin ng mga prosekutor ang testimonya ni Jake at Angela para ilahad ang sabuatan ng pamilya at ipakita ang lawak ng pagkakasangkot ni Billy. Patuloy ang legal na proseso sa mga pagpatay sa Pike County habang hinihintay ni Billy at Angela Wagner ang hatol ng korte. Ang pag-amin, testimonya at patuloy na paglilitis ay bahagi ng paglalakbay sa ustisya ng pamilya Roden. Malalim ang sugat na iniwan ng mga massacre sa Pike County. Ang dating tahimik na lugar ay naging sentro ng isa sa pinakatakot na kaso ng pagpatay sa kasaysayan ng Ohio. Iniwan ng kaso ang mga residente na hirap sa pagtataksil, pagkawala, galit at tanong kung paano nagkaroon ng ganoong kasamaan sa kanilang komunidad. Gusto kong pasalamatan ang mga mamamayan ng estado ng Ohio sa pagdadala ng pasaning ito. Hindi dapat nangyari ito sa pamilyang ito sa Katimugang Ohio. Nagkokomento na ako, Tony, tungkol sa kung paano tila puno ng pagmamahalan ang relasyon sa pagitan ng mga Wagner at ang iyong kapatid na si Chris at iba pa. Ano ang masasabi mo sa lahat ng kaguluhang ito? Yan mismo ang salita. Kaguluhan. Ano ang naramdaman mo nang marinig ang unang hatol na guilty? Ano ang pumasok sa isip mo o nais mong sabihin? Naawa ako sa kanya. Bakit naman? Bakit? Dahil tao siya. Paano mo nahanap ang pagkatao sa ganitong panahon kung ang dami niyang ginawa sa pamilya mo? Sa tingin ko, lahat tayo ay may pagkatao sa atin. May pagkakaiba lang talaga sa atin. Maari mo ba kaming bigyan ng idea kung ano ang nararamdaman mo ngayon? Konting kapayapaan. Mahaba pa ang ating lalakbayin. Makakarating din tayo dahil pamilya tayo. Habang nagpapatuloy ang pagsubok, malinaw ang isang bagay. Hindi makakalimutan ang trahedya ng mga pagpatay sa Pike County. 8 buhay ang nawala at isang buong pamilya ang nawasak dahil sa isang karahasang hindi maisip. Sa paghahangad ng hustisya, umaasa tayong mananagot ang mga responsabale at maaalala ang pamilya Roden hindi dahil sa kanilang pagkamatay, kundi sa buhay na kanilang namuhay.